Kumusta mga kaibigan, mga kapwa ko mangingisda? Ako ang inyong YouTube vlogger na si at narito ako para bigyan kayo ng pinakabagong forecast ng kagat ng isda para sa isang espesyal na araw, ang ika-20 ng Setyembre, 2025. Bakit espesyal? Dahil sa Pilipinas, ang Setyembre ay nasa gitna ng tag-ulan na nagdadala ng sarili nitong mga hamon at sorpresa sa pangingisda. Kaya, maghanda kayo dahil sisilipin natin ang mga kondisyon na maaaring magpabago ng inyong diskarte at magbigay sa inyo ng pinakamagandang huling. Nangangako akong ibibigay sa inyo ang mga praktikal na payo na magagamit ninyo sa tubig. Ngayon, pag-usapan natin ang mga target na isda para sa araw na ito. Sa karanasan ko, kahit tag-ulan, may mga isda pa ring aktibo at handang kumagat. Una, ang ating paboritong maya-maya or snapper. Ang mga isdang ito ay madalas matagpuan sa mga bahura, mga istruktura sa ilalim ng tubig at mga gilid ng mga batuhan dahil sa medyo mainit na temperatura ng tubig na nasa humigit kumulang 30 degrees Celsius, maaaring mas gusto nila ang bahagyang mas malalim na bahagi kung saan mas matatag ang temperatura. Kung maulap at may bahagyang pag-ulan, maaaring mas lalabas sila upang maghanap ng pagkain. Sa aking karanasan, ang live bite tulad ng maliliit na hipon o isda o kaya'y vertical jigs ay epektibo para sa kanila. I-target ang lalim na mula 5 hanggang 15 feet 15 metro sa paligid ng mga reef. Pangalawa, ang lapu-lapu asaiku or grouper. Tulad ng maya-maya, mahilig din sila sa mga batuhan at istruktura. Ngunit mas malalim pa ang kanilang pinupuntahan, lalo na kung maaliwalas ang tubig. Sa kondisyong maulap at may tsansa ng ulan, maaaring maging mas agresibo sila. Hanapin sila sa mga deeper rocky outcrops o mga lugar na may mga bangin sa ilalim. Ang heavy jigging or bottom fishing gamit ang cut bait or live squid ay napakabisa. Subukan ng lalim na 15 hanggang 30 metro o mas malalim pa. Pangatlo, ang alumahan o long-jawed mackerel. Kilala sila sa paglangoy sa mga kawan sa mababaw na coastal waters. Sa panahon ng tag-ulan, ang bahagyang pag-ulan ay maaaring magpakilos ng mga maliliit na organismo sa ibabaw ng tubig na siyang nagiging pagkain ng alumahan. Kaya, asahan na, mas aktibo sila. Ang trolling gamit ang maliliit na spoon or feather lures ay maganda o kaya'y sa biki rigs kung nakakita ka ng kawan. Hanapin sila malapit sa mga bukana ng ilog o sa mga baybayin na mayaman sa plankton. Ngayon, dumako tayo sa mga kondisyon na humuhubog sa ating pangingisda. Panahon. Para sa ika-20 ng Setyembre, ang forecast sa Pilipinas ay maulap sa umaga na may 20% to 20% tsansa ng pag-ulan at bahagyang pag-ulan sa gabi na may 25% 25% tsansa. Ang temperatura ng hangin ay nasa pagitan ng 26 26 at 31 31 degrees Celsius na may average humidity na 86% 86%. Ang hangin ay mula sa timog-timog kanluran SSW na may bilis na 8 kilometro kada oras na may pagbugso hanggang 18 and 18 milya kada oras. Ang sea conditions ay inaasahang bahagya hanggang katamtaman, ngunit kailangan ng pag-iingat sa mga biglaang thunderstorms. Ang makapal na ulap na aabot sa 97%, 97%, ang average ay makakatulong na hindi masyadong mainit ang ibabaw ng tubig at maaaring maging dahilan upang mas lumabas ang isda at maghanap ng pagkain. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig sa dagat sa Pilipinas ngayong Setyembre ay napakainit, humigit kumulang 29 hanggang 30 degrees Celsius. Ito ay napakainit para sa maraming uri ng isda na maaaring
nagtutulak sa kanila na maghanap ng mas malalim at mas malamig na tubig. Gayunpaman, kung maganda ang kasalukuyang oxygen level, maaari pa rin silang maging aktibo, lalo na sa umaga at dapit hapon. Bahagi ng buwan. Sa ika-20 ng Setyembre, 2025, ang buwan ay nasa bahaging paliit na buwan, the waning crescent. Ang liwanag nito ay nasa pagitan ng 1 hanggang 2 at 71 bahagdan, 2.71%. Papunta na tayo sa bagong buwan na inaasahan sa ika-21 ng Setyembre. Ayon sa mga popular na pamahiin sa pangingisda, ang mga bahagi ng buwan na malapit sa bagong buwan ay madalas na nagdudulot ng mas malakas na agos na maaaring mag-activate sa mga isda. Bagamat ang forecast ay nagsasabing moderate tide lamang, ang papalapit na bagong buwan ay isang magandang sign. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Sa pangkalahatan, ang Setyembre sa Pilipinas ay tag-ulan na nangangahulugang maaaring maging kapritsoso ang kagat ng isda. Ang malakas na ulan ay maaaring magpatahimik sa kanila, ngunit ang bahagyang ulan at maulap na kalangitan ay maaaring magpabuti ng kagat dahil sa paghalo ng tubig at pagtaas ng oxygen. Ang pinakamagandang oras ng pangingisda ay madalas nasa bukang, liwayway at dapit hapon, kung saan mas aktibo ang mga isda. Kaya, ang aking pagtatasa ay katamtaman hanggang sa medyo mahirap, ngunit may mga sandaling magiging maganda ang kagat hinosyong. Ang susi ay ang pagiging handa sa pabago-bagong panahon at paghahanap sa tamang lalim at istruktura. Kaya mga kaibigan, huwag kayong panghinaan ng loob sa tag-ulan. Ang bawat araw sa dagat ay may dalang bagong oportunidad. Mula sa akin, ang inyong fishing expert, hanggang sa susunod na forecast, ni isang buntot, ni isang kaliskis. Mag-ingat sa inyong mga biyahe at tandaan, ang pinakamagandang araw ng pangingisda ay ang araw na ikaw ay nangingisda. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, mag-like ng video, at mag-iwan ng komento. Ano ang inyong karanasan sa pangingisda ngayong tag-ulan? May nahuli ba kayong kakaiba? Ibahagi ang inyong mga kwento sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga obserbasyon at mga tip. Kita-kits sa susunod na video.